So yun po, what's up mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat, ba't may langaw na naman? So welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender forever. And reactor sa mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Inano ko lang yung ano kasi medyo nahirapan tayo. Kung pansin nyo, naka-jacket tayo, no? Medyo malamig kasi dito sa Canada ngayon. Kasi medyo paus tayo, no? So, pag-usapan natin to mga Kadaver Cats. Eto na nga. Kahit masama pakiramdam ko, napablog tuloy ako eh. Visit na visit talaga ako sa mga ganitong tao talaga. Atasha Mulak, binababoy sa social media ngayon. At Aga Mulak, siyempre, connect na yan. Aga Mulak ay tawag dito, inapi din pala ng isa. Wait lang. About true Aga Mulak. Wait lang tingnan lang natin. Wait lang, paano ba to? Aga Mulak inapi ng kapwa artista. So yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ang dami na namang langaw dito. So ata may sprayan na naman to na. Hindi kasi malapit kasi poultry dito sa amin. May poultry sa Canada eh. O kaya yun, tag dito, kaya dumadami-dami yung langaw. So bago tayo doon mapunta, no, kaya Atasha Mulak, dito tayo sa nakita kong video na kung totoo ba to na si Aga Mulak ay inapi. Nag-ano rin para to, totoo kaya to, no, na naghirap daw si Aga Mulak. Parang di ako naniniwala mga Kadaver Cats na isang Aga Mulak ay aapi-apihin lang. Parang puputok yung jacket ko. Jacket ako kasi nang nalamig ako dito sa Canada. Mahirap na eh. Oh. So ito, play natin to mga Kadaver Cats. Hindi pala lahat ay mayaman. Bakit? Let's watch this. You learn it na fame is different from finances. It doesn't mean that sikat ka, yayaman ka. So, feeling ko na sikat ako, yayaman ako. Ganyan-ganyan. Bigla, ending mo, wala kang pera. Sinisipa ka na sa townhouse mo, wala kang pagbayad ng kuryente, wala kang pagbayad ng rental, tapos rebel without a cause ako. Feeling ko, superstar ako, 14 years old, 15 years old, 16. Bagsak ako. Nangyari yun kay Aga Mulak. And people don't yeah. That's why in-ask ko sarili ko in 1990, 1991, that's when I said, this is not my, I was really down and out. I was so down and out. So, ano pong na-realize po niya? Fame doesn't really guarantee financial security. Ito kaya naghirap si Aga Mulak. Mga financial challenges just like you and me na hindi nakakabayad dati na pag walang pera. No? So, ito tatandaan niyo po. Kung ikaw ay nakikinig at nanonood, kahit kilala ka sa organization mo, kilala ka sa peers mo, ang ganda ng anyo mong panlabas. Pero ang tanong, may laman ba ang bulsa mo? Alam mo, hindi ko makalimutan talaga. At sinabi ng mama ko talaga, anak, hindi na bale na lumang damit mo, lumang gamit mo, magmukha ka ng hindi talaga mayaman. Pero ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Yun, pinaka-the-best talaga yun. Hindi mo talagang branded ka, mayaman, pero wala ka namang kalaman. At syempre, kapag may laman ang bulsa mo, dapat may laman din yung utak mo, yung isip mo. Kung puro ka lang din naman pera, ang pangtapat mo sa lahat ng bagay, tapos wala kang utak. Nga. Mas maganda yung malahat. May pera ka na, may utak ka pa ba? Mas lalo kang magsasucess. So, ito po pala si vlogger si Chikitan. Oo. So, forward natin ng konti, no? Yung about dun sa inapi, si Mr. Aga Mulak. Yan. Sa pakasikatan, ito po nangyari. And there were actors before who would talagang grabe. Inapi ka. Grabe. Oo.
Kaya sabi ko, pag sumikat ako talaga ulit, yung that time, never kong gagawin to talaga. Kaya I've always been the kindest to any artist na kasama ko, bago, matanda, ganyan. Kahit ako ang sinabi mo, Aga, ikaw ang pinakasikat, you're number one, we're all the same here. I learned from that. Kasi nakita ko yung sakit ng ginawa sa akin. Yung babaka na yung apakan ka pa. Guys, totoo yan. Grabe, no? Grabe yung ginawa kay Aga Mulak, no? Yung tipong down na down ka na, tapos apak-apakan ka pa. Yun ang mahirap sa lahat. Pero pagdating sa pagiging artista, kasi ako, danas ko din yan eh. Danas eh, no? Hindi, mga Dabar Kids, sa pagdating sa showbiz, tabingi yung mic natin. Pagdating sa showbiz kasi, natural na yung plastikan dyan, yan yung mga inaapi-api. So, alam nyo, minsan yung mga ganyan, yung mga inaapi-api ka, kahit saan, kahit sa mga kumpanya, sa trabaho, kahit saan, yung may mga nangaapi sa'yo, minsan yan ka rin natututo eh. Kasi kung katulad niyan, kinukwento ni ng pinsan ko na si Aga Mulak na tawag dito na merong nangapi sa kanya, nakapwa niya artista. So kung hindi rin ginawa sa kanya rin, hindi rin siya matututo. No, hindi rin siya matututo. Katulad niyan, di ba? Kung naging inspirasyon niya yung ginagawa sa kanya ng ibang artista niya. Katulad din ako dati nung lang ako, nagtitinda lang ako ng isda, titinda lang ako ng kakanin. Nandiyan sa video ko, hanapin nyo na lang dyan. Naglalako ako ng mga kakanin, mga ang tingin sa akin ng tao, napakababa, sobra. Oo, para ka lang ipis na parang lalo pag tindero ka ng isda, syempre malansa ka. Minsan, ilang beses ko na nga ito naikwento sa mga vlog ko eh. Tipong dadaan ka lang sa mga tropa mo, hindi mo matuturing na tropa eh. May tipong dadaan ka sa mga kakilala mo, o alam mo, pag tabuyan ka, alam mo, may sakit ka na ketong eh. May sakit ka na nakakaawa eh. So doon, dahil doon sa pagdidiskriminasyon, sa pangda-down sa akin noon, doon ako natuto. Doon ako nagtiyaga, hanggang sa napunta na ako dito sa pagbablog, lahat na, dito ko na, itong pagbablog, ito yung binubuhay ko sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, ako yung breadwinner dito sa amin. 3 pamilya, charot. Bali ako yung breadwinner dito sa amin, kaya lahat ng gastusin dito nanggagaling yan sa YouTube na yan. No, at yun, simula nung yung ginawa sa akin yun. Pero ako, never kong ginawa sa kapwa ko yun. Yun ang may pagmamalaki ko. Kahit ganun yung dinanas ko no, never ko yung ginawa sa kapwa ko. Sa halip nga, diba, naging charity vlogger pa ako. Ganon din yung kay Aga Mulak. No? So, yun yung tawag dito, kaya pinagmamalaki niya na never niyang ginawa sa kapwa niya, artista yun. At ayun yung pinakamaganda. Kagaya noon ni Jose Manalo. Yan. Si Jose Manalo dati ding medyo hindi rin maganda ang naging nung panahon na hindi pa siya kilala, basta ang daming trabaho ni Jose Manalo noon. No, hindi ko na lang masasabi sa inyo ba't ko alam to Pero hindi ko kamag-anak si Jose Manalo. No. Basta shoutout dun sa source ko na napakaganda. Napaka-sexy. Yan. Magte-text sa akin yung mamaya. Karaulo ka, Jay. Yan, si Jose Manalo, ganyan din ang naranasan niya. Meron pa nga, eto, kwento ko sa inyo Si Jose Manalo ng mga panahon na di ko alam kung sino sa mga tsuhing ko yung nagkwento sa akin. Na yung chewing ko kasi dancer. So magsasayaw sana sila sa Itbulaga. Tapos si Jose Manalo ang tiga-guide sa mga contestant kung ano yung kung saan papasok, kung paano yung kung anong oras ka pumasok, ito ganyan basta. Di ko alam kung anong tawag doon, kung sakop pa ba ng trabaho ng floor manager yun. So yun, doon sabi ni Jose Manalo sa chewing ko, alam nyo, hindi kayo mananalo.
Oo. Yun ang sinabi ni Jose Manalo sa akin. Malakas mang ganun si Jose Manalo nun. Pero yun, naging motivation sa chewing ko yun at nanalo sila nun. Di ko lang alam kung anong taon yun. Sa bayan nila Street Boys, nila Bong Navarro, nila Jong Hilaria, magkasabayan sila nun eh. So hindi ko alam kung anong taon yun na naikwento lang sa akin ng tito ko yun. Pero sabi ko naman sa kanya, ano naman pakiramdam nung ginawa sa yun ni Hussein? So wala, naging motivation ko siya. Mas lalo ko pang ginalingan. Yun ang maganda doon. So sa mga artista, hindi naman nawawala na yun yung mga parang masasama yung ugali ng iba, lalo't bagong artista ka pa lang. Danas na danas ko yun eh. Oo, naranasan ko yan dati. Hindi nyo matatanong. Sabi ko kasi, hindi nyo man natatandaan ang apelidong Gibara. Baka gusto nyo matandaan yung apelidong Gibara ay pwede nyo naman tawag dito, pwede nyo naman wag nang alalanin. So dito tayo, mapunta tayo dito sa issue about kay Atasha Mulak. Dito kay Atasha Mulak, no. So nandito yung ano niyan. Hanapin ko yung post Bali dalawang post po ito. Ito ata yun. Ito to. Bali dalawang post po ito. No, bali dalawang post po ito na ang pangit ho ng sinabi kay Atasha Mulak. Na makikita niyo dyan si screen. Ito na. Sabi sa comment, ang nakakainis lang kasi dito, tinakpan po yung pangalan. Masarap sanang nako. Ito, sabi niya, si Ann Curtis lang talaga ang kahit mabulol, hindi nakakairita. So, syempre, siguro kung baka lalaki to or babae, no? So, hindi natin alam kung sino yung nag-comment. Nag-comment na nga ako dito, sabi ko, ipasa sa akin yung nag-ano na yun. Nakikita niyo yung pangalan ko dyan, di ba? Ay, nasaan? Nawala. Nasaan din? Ito. Yan. So, dito, kung sino ka man pong Poncio Pilato ka na nag-comment yan, no? Kung sino ka man, bakit ka nanonood dun sa TVJ? Si Ann Curtis pala ang gusto mo. Hindi ka naman sandamakmak na tulonggis at bobo. Biruin mo si Ann Curtis ang idol mo, hindi nakakairita, pero nanonood ka sa video ni Atasha Mulak. Hindi ka ba naman sandamakmak na tanga? Ang layo nun, it's showtime, it Bulaga, ang layo nun. Posible naman na maligaw ka kasi magkatunog ang pangalan. Oo, pareha silang may it. It's lang sa It's Showtime. Oo. Tarantado. Ano, sabi niya, si Ann Curtis lang talaga ang kahit mabulol, hindi nakakairita. Hindi nakakairita? Pakialam namin kay Ann Curtis mo. Tingnan natin yung mga comment dito ng mga netizen. Eto. Sabi ni Christina Rachel N. Solor. Ala, bitter lang te. Ay, babae. Huwag ka manood para di ka may stress dun ka sa It's Showtime. Dahil para lang to sa mga legit dabber cards. Arte pala gusto manood, magmamarites lang. Papampam ka lang huwag ka manood kung naiirita ka. Siyempre, mag-comment talaga kami at ikukumpara si Miss Ann, bakit may angal ka? Eto. Ay, eto ba yung nag-comment? Wait lang ikukumpara daw niya si Miss Ann. Ay ate, ngayon palang eritang-erita na ako sa'yo. Kita mo, kamukha mo yung aso mo. Ang cute ng aso. Puti pa yung aso ang cute, pero yung may-ari hindi. Tingnan natin. Tangin na. Chismosa ang itsura ba? Kiraulo ka Ako pa, dito ka pa talaga nagkalat Wala daw tayong pakialam kung ikukumpara daw niya si Ann Curtis kay Atasha Mulak. Ang layo.
Una-una, Ann Curtis, laos na yun. Atasha Mulak, pausbong pa lang yan, bata pa yan. Hindi naman, sorry sa salitang laos. Pero parang ganun na nga. Pero ang layo kasi ni Ann Curtis kay Atasha Mulak para ipagkumpara mo. Tapos sasabihin mo, wala kaming pakialam. Anak ng teteng ka naman. Oh, Lenny! Yan naman pala eh. Oh. Bisan tayo kapag magpipicture ka, smile naman ha. Oo, kasi medyo... Ay nako. Walang manglait eh. Pares pa tayo ng background, no? Anak ng teteng talaga. So, ayan, no? Siyempre, magko-comment talaga kami at ikumpara si Miss Ann. Bakit may angal ka? Aba. O, ito pa. Hindi po kami sumisilip, hindi talaga kami nanonood ng TV5 kasi mahina ang signal sa YouTube at sa A2C, GTV kami manonood. Alam nyo, minsan yung mga ganito, parang, ano ka ba te? Baliw ka ba? Kulang ka ba sa pansin? Baka kulang ka sa pansin, araw-arawin kitang pansinin, gusto mo? Baka kulang ka, ano? Maria Cecilia Pasio, aka Tanga. Anong meron? Ba't mo pinagkukumpara si Ann Curtis at Atasha Mulak? Tsaka anong paki din namin? Hindi po kami nanonood. Hindi ka nanonood pero kinukumpara mo. High blood tong gagong tong babaeng to. Ay nako. Ako buwabatol ako sa babae. Gusto mo sabunutan pa tayo eh. Ano girl? Ha? Raulo. Yung naiirita siya sa kakapanood kay Atasha, pero pinag-aaksyahan niya ng panoorin. Kaya nga, ubo lang, tanga-tanga. Tama ka be, nairita siya. Baka wala pa siya sa kalingkingan ni Tash. Baka puwet. Ay nako. Baka nga ano ka lang nun eh, kuko ka lang nun eh. Irita daw. Sana hindi siya bulol mag-English para hindi mairita si Tash sa kanya. Correct, wag ka mag-watch kung ayaw mo makita sila. Napaka-ampalaya mo te. Siya kaya yung, hindi, baka siya yung nag-comment. Tingnan nga natin. Parang siya nga yung nag-comment, oh. Parang siya yung nag-comment, eh. Yung, wait lang, taasan lang natin to. Parang siya yung nag-comment nga, mga Kadaver Kads. Oo, parang siya nga yung nag-comment. Parang siya yung nag-comment doon. Halata, eh. Bakit lagi nahanapan ng kapintasan ng isang tao? Baliktarin natin, ikaw ang pintasan ng mga tao sa paligid mo. Ano mararamdaman mo? Minsan dapat isipin din natin nagsasalita ka sa kapwa mo, kanino mo i-credit ang ugali mo, sa pamimintas mo o sa'yo na nagsasalita o sa kapwa mo. Tama. Manood na lang kung ayaw ilipat ibang channel. Ganun lang din sila pagka-level ni Ann. Si Ann may asawa at anak na. Compare sa dalaga pa. Tama naman. Oo nga naman. Tama nga naman. Mga tulonggis talaga tong supporter sa kabila, no? Para pa tayo dito, baka makaano pa tayo. Ano to? Haha. Nairita, bes, wag ka manood. Bakit ka nanonood sa Itbulaga? Dapat tinakpan pangalan. Dapat, kaya nga dapat hindi tinakpan eh. Ba't kaya tinakpan to? Kung ako dito, hindi ko tinakpan to, ineri ko to. Pada post nito, bash ko to, ito. Ano sabi niya? Sabi niya. Ugok, ito, sabi ni Brian, ugok pala yung nag-comment eh. Di it's showtime panoorin niya, simpleng-simple. Wala namang pumipilit sa kanya na manood ng Itbulaga eh. Basta ako dahil sa sobrang jolly ng ugali ni Atasha, isa siya sa mga bagong
kung susundan, malaki ang chance na maging beauty queen siya eh. Since beauty queen din ang kanyang mother. Ewan ko ba kung bakit may mga ganitong mga tao. No, meron pa dito isa, hanapin ko pa mga kadabarkads. Meron pa dito isa eh. Nag-comment. Ito ata. Ito naman OA daw, OA. Ito yan, makikita nyo dyan sa screen. Ayan So, Atasha, napilitang mag-freestyle rap. Ang galing pa rin. Ayan. OA naman. Sino naman to? Ba't yung tinatakpan kasi yung comment? Dito ako naiirita eh. Ba't tinatakpan kasi yung pangalan? Hindi dapat tinatakpan pangalan yan. Oo. Ayan, nag-comment na nga rin ako. Yes, boss. Ikaw po ba ito? Real J. Guevara? Oo, ako to. Wait lang. Ako to. Pasa mo. Pasa mo. Pasa mo sa akin. Ang inang yan. Para mabigbigyan ng leksyon yung hype na yan. Pati pagka grabe yung grabe yung mga supporter sa kabila, sobrang bitter talaga nila. Pero mo, si Ann Curtis, it's showtime host yun. Tsaka never naman nagparinig si Ann Curtis about sa TVJ sa Itbulaga. Tapos ikukumpara kay Atasha Mulak. Si Ann Curtis, una-una, nandun na tayo, maganda, talented, sexy, gano'n. Si Atasha Mulak, maganda, talented, at isa pa sa lahat, dalaga ho si Atasha Mulak. Si Ann Curtis may asawa't anak na yan. Kung sa halimbawa sa sikat, nandun na tayo na sikat si Ann Curtis, nandun na tayo. At kapag nabubulol, wala. Ang pinagano lang namin dito, kami yung mga kadabarkads, wala kaming nasabi doon about sa pagkabulol ni Ann Curtis sa Tagalog. Pero kayong mga Showtime followers, parang galit na galit kayo nung meron sa inyo. Hindi kayo makamove on, no? Oo. Dahil na naman sa MTRCB na naman. Dahil na naman kay Ma'am Lala Soto dahil pinasuspindi kayo ng 12 days. Move on din. Oo, hindi kayo mga Diyos, no? Yung Diyos nga marunong magpatawad, marunong mag-move on sa mga kasalanan na ginagawa natin dito. Tas kayong mga gawa lang sa putik, sa lupa at dyan din kayo mapupunta pag namatay kayo. Hindi naman kayo, ay nako, hindi kayo marunong magpatawad. Hindi, minsan nakakairita lang mga kadabar. Nakakairita talaga, hindi pala minsan. Pero yun nyo, ibabash niya yung bata. Anong kinalaman ng bata dun sa galit mo? Sabihin mo, OA, nakakairita si Atasha Mulak kasi nakakabulol-bulol sa pagtagalog. Pakialam mo. Una-una, hindi naman yan lumaki ng Pilipinas, lumaki yan sa ibang bansa. Doon yan doon na-develop yung kanyang pagsasalita sa ibang bansa at sa ibang bansa din nag-aral yan. Kaya ganyan yan si Atasha Mulak. So ganon, una-una, hindi naman ikaw nagbabayad ng tuition nun. Hindi rin naman din ikaw ang nagpapasahod sa kanya sa Itbulaga. Anong pakialam mo? Sino ba yan? Yung pangalan nito? Saan na yan? Pangalan nung gagong nag-comment na yan. Punta nga natin. Naiirita ako sa ganito, na high blood ako eh. Saan yung Ito sino to? Si Maria Cecilia Pasio. Oy, Maria Cecilia Pasio. Baka ultimo magsaing sa inyo, hindi mo pa nagagawa. Ang lakas-lakas mo manlait. Yung itsura mo, nagfilter ka na nga lang, hindi ka pang ngumiti. Alam niyo, kung galit kayo sa mundo, kung pinanganak kayo ng puro sama ng loob, kung pinaglihi kayo sa sama ng loob, huwag niyo idamay yung mga artista. Huwag niyo binabash yung mga artista doon sa Itbulaga dahil nananahimik yun. Bobo Turingan na, may 2 anak ka na, ganyan pa rin yung mindset mo. Tanda-tanda mo na, ganyan pa rin mindset mo. Ang gusto tularan ng mga anak mo yan? Ay, yung nanay ko, palabas sa social media yun. Si Atasha Mulak nga, kinukumpara niya kay Ann Curtis eh. Ganun ang nanay ko.
Nilalait nyo yung mga artista. Siguro gusto mo rin dati mag-artista kaso hindi ka nakuha dahil pangit ka. Siguro, no? Oh, sige, yan na natin. Nagtataka lang ako sa mga ganitong mga tao, no? Tapos may gana ka pa magsabi na wala daw kaming, anong pakialam nyo kung ikumpara namin si Ann Curtis kay Atasha Mulak? Ano rin pakialam namin sa'yo? Tsaka anong pakialam si Natasha Mulak? Tsaka anong galit meron ka na ginaganyan mo si Atasha Mulak na never naman yun never naman yun hindi ka naman inaano ng tao. Alam nyo, yung mga artista, parehas lang din natin yan eh. No, nasa mundo lang sila ng showbiz. Tayo, nandito naman. Nanonood lang sa kanila. Tao din yan. Pag nabasa nila, masasaktan din sila niyan. Ay, OA pala ako pag nagpapatawa. OA pala ako pag nabubulol. Imbis na itong mga, kaya tuloy-tuloy yung kahirapan dito sa Pilipinas dahil sa mga ganyang mindset ng mga Pilipino. Nakablad ako dun. So yan mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, maraming salamat po sa walang humpay na suporta nyo at pagtangkilid sa isang pangtangkilig sa ating number 1 noontime show na 8 Bulaganan, Tito Vic and Joey sa TV5. Maraming salamat at mega love shoutout sa lahat ng mga Dabarkads natin dyan. Kula Kuya Army, Ate Irene, kila Kuya Lori, Ate Rose, kila Mami Rena Bahero, kila Mami Teresa Arong, kay Mami kalimutan ko na naman. Basta yun na yun, si Mami. At sa lahat ng nanonood dyan na patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV, pa-share naman po itong mga upload natin. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi hanggang sa muli. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.